Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay nagpalabas ng malakas na enerhiya sa katawan ng ating bida sa tatlong papasugod na master ng Supreme Saber of Six Martial Sects, ang Flame Blade Master, Berserk Blade Master at ang Chi Blade Master. Matapos ay agad naman na inilabas ng ating bida ang kanyang mga sandata sa kanyang dalawang kamay, kaya naman nang makita ito ng Chi Blade Master ay napapasabi siya na imposible na mangyari ito. At sa papaanong paraan na mayroon pa din itong natitirang sapat na enerhiya sa kanyang katawan, at mukha yatang ginawa niya lamang ang bagay na iyon, ay upang magawa lamang na lumapit sila sa kanyang harapan. Sabi naman dito ng Flame Blade Master na hindi na niya kaya pa ang umatras sa ginawa nilang pagsugod sa isang ito. Kaya naman sabi niya na kung ganun ay gagamitin na niya ito upang tapusin na siya. Kaya naman habang papasugod ay naghanda ito ng isang pag-atake at ito ay ang Supreme Saber Divine Martial Arts First Technique, na sinabayan din ng Berserk Blade Master nang sa kanya at ito ay ang Ultimate Mastery 6 Technique, Dragon's Ascension. Sa nangyari ay agad naman na sinabayan ito ng ating bida gamit ang kanyang teknik na Heavenly Demon Sword Art. Nang bigla naman din na sinabi ng Chi Blade Master na ang gagawin niyang ito ay para sa paghihiganti niya para kay Becky. Kaya naman habang nagaganap ang pagsasalpukan ng mga pag-atake ng mga ito, ay malakas nitong sinabihan ang ating bida na ngayon ay ito na ang kanyang kamatayan, kaya naman habang papasugod ay agad na nagsagawa ng pag-atake at ito ay ang Supreme Saber Divine Martial Arts 7th Technique, Ultimate Delightful Murder Blade. Agad naman na naramdaman ito ng ating bida kaya naman ay agad din siyang naghanda sa kanyang isang sandata ng pag-atake at ito ay ang Supreme Saber Divine Martial Arts Second Form. Ultimate Sword Form, matapos ay agad naman niyang ipinang-atake ito upang magawang mapigilan ang atake ng Chi Blade Master. Sa nangyari ay hindi naman ito makapaniwala sa ginawang ito ng ating bida, maging ang Flame Blade Master ay napapasabi din na imposibleng magawa niya iyon, dahil sa papaanong paraan niya nalaman ang teknik na Supreme Saber Divine Martial Arts, ngunit habang dinedepensahan naman ni Yuwon ang pag-atake ng dalawa ay nakita naman ng Berserk Blade Master ito upang magandang oportunidad upang makagawa ng malinis na pag-atake. Sa ibaba naman ay nakikita ng lahat ang kamangha-manghang tanawin na naidudulot ng pagsasabayan ng mga malalakas na martial artist. Nang bigla naman na napayuko ang lahat dahil sa lakas ng shockwave na kanilang nararanasan mula sa nagaganap na labanan sa kanilang itaas, sa isip naman ng pinuno ng Merm Alliance na si Limok na nagagawa niyang sabayan ang lahat ng mga teknik ng mga master ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect nang siya lamang mag-isa, dahil para sa kanya ay napakahirap na masalag ang kahit na kanino man sa mga iyon. Nang bigla naman na may napansin ang Heaven's Master ng Blue Heaven Society, dahil sa ang mga pader na nakapalibot sa kanila ay nagagawa na din na maapektuhan ng kanilang labanan. Sa itaas ay nagpapatuloy naman ang labanan ng isa laban sa tatlo, nang bigla naman na napapatanong ang Flame Blade Master sa kung ano naman kaya itong itim na apoy na gumagapang sa kanya ngayon, at mukhang tinatalo lamang nito ng ganun kadali ang kanyang 3 Divine sa modifier. Sa isip naman ng Chi Blade Master ay naiinis ito dahil sa ang teknik na ginamit sa kanya ng ating bida na si Xian Yuwon ay mas detalyado kumpara ng sa kanya, at ang mga natuto lamang ng mga teknik ng Supreme Saber Divine Martial Arts ay ang mga mataas ng kanilang sect, kaya naman ay napapatanong siya na kung papaanong nangyari ito. Dagdag pa niya na ang itim na yellow blade nito ay nagagawang mapagyelo ang pagitan sa talam ng kanilang mga sandata, at ang labis na lamig na ito ay parang sumasakal sa kanyang puso. Sabi pa niya na hindi nito magagarantiya na magagawa pa niyang makayanan ang susunod pa nitong mga pag-atake sa ganitong kalagayan, subalit kapag sinukuan niya ang atakeng ginagawa nito ngayon, ay ang balanse ng kanyang kapangyarihan ay masisira sa pagkakataon na iyon. Sa nangyayari ay labis na siyang naiinis dito dahil sa buong akala niya ay magagawa nilang matalo ito kapag nagtulong-tulong silang tatlo, at hindi nito inakala na ang taong nasa life and death realm ay labis na mas malakas pa sa kanilang lahat. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Nang bigla naman na nagsalita ang ating bida at sinabi sa Berserk Blade na mas magiging mainam para sa kanya ang ginagawa nito, sa nangyari ay hindi naman maintindihan nito ang nais na ipahiwatig sa kanya ng ating bida,
nang bigla naman na winisiwas ng ating bida ang sandata nito sa Chi Blade Master, at nang matapos ay agad naman niyang sinipa ito sa kanyang muka. Matapos na gawing apakan ni Xian Yuun ang muka ng Chi Blade Master ay agad na sumugod ito sa kinaroroonan ng Berserk Blade Master, sa isip nito na hindi na niya pa magagawa ang maiwasan ang pag-atake nito, kaya naman mayabang niyang sinabi sa ating bida na kung sa tingin ba niya ay tatagos ang kanyang sandata sa kanyang makapal na balat ay nagkakamali siya. Nang bigla naman itong natigilan dahil sa parang bumabaon ang matinding lamig sa kanyang balat, matapos ay muling umatake dito ang ating bida, at nagawang hatiin ang buong katawan ng Berserk Blade Master. Sa nangyari ay agad naman na bumagsak ito, at nagsanhi ng malakas na pagkakasabog sa lupa, habang pinapanood ito ng Flame Blade Master ay sa isip niya ay hindi ito makapaniwalang gawa ito ng isang halimaw na kagaya niya, dahil sa nagawa nitong pagyelohin ang katawan ng Berserk Blade Master at nagawang hatiin ang matigas na balat nito. Nang bigla naman siyang tinanong ng ating bida na kung may oras pa ba itong maging abala sa sitwasyon nila ngayon, matapos ay binigyan naman niya ito ng pag-atake, kaya naman ay agad na napasalag dito ang Flame Blade Master sa mga atakeng binibigay sa kanya ni Xian Yuun. Nang bigla naman na nakakita ng pagkakataon ng ating bida, kaya naman nang umatake ito, ay matagumpay siya nitong napatamaan ng pag-atake sa kanyang tuhod. Habang nakatusok ito sa kanyang tuhod ay sa isip nito ay hindi niya magawa pang labanan ang flame energy nito, kaya naman ay agad nitong inatake ang sandata na nakatusok sa kanyang tuhod upang makaalis. Habang papahulog naman siya ay sa isip nito na hindi gagana pa ang ganitong mga bagay at hindi nila magagawang matalo ang isang ito, tanging ang Blade Master lamang ang may kakayahan na paslangin ang halimaw na ito, kaya naman ay kailangan na nilang makaalis dito. Dagdag pa niya na ngayon na nalasahan na nila ang kabiguan ay sigurado siya na hindi na mauulit ang ganitong pagkakamali, kaya naman ay masayang nagpadala ito ng sound telepathy sa Chi Blade Master at sinasabihan siya na tumakas na, sa nangyari ay napapatanong naman ito na kung ano ang kanyang pinaplanong gawin. Kaya naman nang makababa ang dalawang master, kasama ng ating bida mula sa itaas, ay napasigaw naman dito ang Chi Blade Master at pinapahinto ang nais na gawin ng Flame Blade Master. Ngunit hindi naman ito nagpapihil, at agad na nagsagawa ng isang malakas na panapos na pag-atake at ito ay ang Supreme Saber Divine Martial Arts 7th Technique, The Fight of 8 Immortal Swords. Sa ginawang ito ng Flame Blade Master, ay agad din naman na kumilos ang ating bida, at matagumpay na nagawang tusukin ang katawan nito. Sa nangyari ay sa isip ng Flame Blade Master ay napasabi na lang siya na mukhang totoong alam nito ang Supreme Saber Divine Martial Arts, dahil sa umatake mismo ito sa tanging kahinaan ng teknik na iyon, ngunit sabi pa nito na kahit ano pa man ay magpapatuloy pa din siya, matapos ay mahigpit naman itong niyakap ang ating bida, nang bigla naman itong nagbago ng kanyang anyo. Matapos ay masaya nitong sinabi kay Xian Yuun na ginawa nito ang kung ano ang kanyang inaasahan na gawin nito, dahil sa isasama niya ito sa kanyang pagkamatay. Sa nangyari ay malakas naman itong sinabi sa lahat ng kanyang mga kasama sa Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, na ang labanan na ito ay tapos na kaya naman ay ang lahat ay magsialis na. Sa nangyari ay natigilan naman ang lahat, matapos ay tinanong naman ng Chi Blade Master ang Flame Blade Master gamit ang sound telepathy na kung bakit niya ginagawa ang bagay na ito, ngunit sinagot naman siya nito at sinabi na nagawa na nila ang lahat ng kanilang makakaya dito, kaya naman ay sabihin nito sa kanilang Blade Master ang mga naganap. Sa nangyari ay naiinis naman ito at napapasabi na hindi pa dito magtatapos ang lahat, dahil sa magpaplano muli sila ng mas maayos at sisiguraduhin na magtatagumpay na sila, kaya naman matapos nitong sabihin ang mga katagang iyon sa Flame Blade Master, ay agad naman na din itong umalis upang makatakas, at sinabihan ang lahat na kumilos na din at tumakbo upang iligtas ang kanilang mga sarili. Sa nakitang ito ng Grand Guardian, ay agad naman itong nagpadala ng sound telepathy sa Unrivaled Sword na hindi nila dapat na hayaan itong makatakas. Matapos ay agad naman na nag-umpisang magsipag-alisan ang mga miyembro ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, ngunit sinabi naman ng ibang mga kasamahan ng Heavenly Demonic Cult na huwag hahayaan na patakasin ang sino man sa mga ito, kaya naman dahil dito ay muling nagpatuloy ang labanan sa pagitan ng iba pa,
Dagdag pa ng isa na ang mga miyembro ng Heaven Society ay hindi magagawang mapahinto ng ganon na lamang kaya naman ay kailangan nilang tanggalan ang mga ito ng kanilang mga ulo. Sa kabilang banda naman, ay agad na kumilos ang dalawa upang habulin ang papatakas na Chi-Blade Master, ngunit bigla naman silang natigilan, dahil sa may mga kasamahan itong nais silang pigilan, at sinabi na hindi nila hahayaan na mahabol ang kanilang Chi-Blade Master, dahil sa kailangan muna nilang dumaan sa kanila, kaya naman ay agad nang nagpatuloy sa pagtakas ang Chi-Blade Master. Sa kinaroroonan naman ng ating bida, ay nagtataka naman ang Flame Blade Master. Dahil sa pakiramdam nito ay ang kanyang mga muscle sa magkabila niyang mga braso ay parang mapupunit, dagdag pa nito na dapat ay mas malakas na siya ngayon sa kahit na kaninong ordinaryong martial artist. Kaya naman ay napapatanong siya na kung sa papaanong paraan na ang isang taong kagaya niya lamang ay may ganito kalakas na mahigpit na pagkakahawak sa kanya, nang bigla naman siyang binigyan ng ating bida ng isang nakakalokong tingin. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.